Being asked, kani-kanina lang po, may nagtanong po sa akin, may kausap po ko. Sabi niya, Pastor, ano pong masasabi ninyo nag-e-escalate yung giyera sa Iran at saka sa Israel? Sabi ko naman, siyempre tulad ng lagi kong sinasabi, hindi naman nagtatapos talaga yung gulo. Diyan ako dahil nakalagay po kasi yan sa Biblia. Ako. Then, hindi, sabi niya. Pero marunong yung may helicopter Yan. Marunong yung nagtanong kasi ang sabi niya na escalated yung gulo. Marami nang pinapauwing mga Pilipino na mga manggagawa para makaligtas doon sa gulo doon sa Middle East ng ganyan. Well, ako, sabi ko naman, matagal na po yan, kuya ako, rooted pa po yan sa Bible. Well, rooted po yan sa Bible, mga kaibigan. Yang present Iran, yan po yung Persia. Alam naman natin yung Persia. O sige, ano yung mga example na mga pangyayari sa Bible na mabayat ako ano yung mga pangyayari sa Bible na yung Persia ang main na bansa na sinasabi. Diyan po naganap yung kay Queen Esther, 'di ba? Alam naman niyo si Queen Esther. Diyan yung si Haman na kaaway ng mga Israelites, pinagbalakan ng masama yung mga Israelites, 'di ba? Tapos yung hari noon na nagkagusto kay Esther na napangasawa siya, pinabitay si Haman. Yan, doon po 'yan. Tapos si King Cyrus, isa po siyang Persian. Si King Cyrus ang ginamit ng Panginoon para iligtas ang mga Israelita sa mga Babylonians, 'di ba? Dahil kay King Cyrus, sila po ay nakauwi ngayon sa kanilang mga anong tawag dito? Kanilang mga bahay-bahay sa Israel. At hindi lang po nagtapos diyan dahil ito pong si King Cyrus ay nagbigay po ng pahintulot na maitayo yung templo, no, ng mga Hudyo during that time sa pangunguna nga po ni Nehemiah. Okay? So alam niyo po ba yung mga mangyayaring yan? So yan po ang masasabi ko po na sa panahon po natin ngayon ay talagang patuloy yung tinatawag na conflict. Pero ang nakakalungkot lang po kung pag-aaralan natin yung mga Persians na ngayon modern day Iran, no? Sila po yung ginamit ng Panginoon dati para iligtas ang Israel sa mga Babylonians, particular kay Nebuchadnezzar, 'di ba? Pero nakakalungkot ngayon yung ginamit niya, makinig po mabuti, mahalaga po 'to, yung ginamit niya na magligtas sa mga Israelites. Ngayon naman, pinepersecute sila bilang Iran sa Israel. 'Di ba? Yan ang nakita ko po ngayon. So, ang akin lang po masasabi rito ay biblical po yan. At yan po ay nakatala na po sa Biblia. Wala na po tayong magagawa dyan. Para po sa akin. Nakatakda na po yan. Matagal na po yung conflict. Tapos may nakita po ko sa TV, nagtataka siya, bakit daw ba nag-aaway yung Israel at saka Iran at saka yung mga ilang mga Middle Eastern countries? Well, ang sagot po dyan ay nasa Bible po kasi yan. Hindi po ba? Natatandaan niyo po si Esau at saka si Jacob. Si Jacob, siya po yung ninuno ng mga Israelita, kaya si Jacob tinawag na Israel. Tapos si Esau, siya po yung ninuno ng mga ibang mga lahi na ngayon ay nagpe-persecute sa bansang Israel. Okay? So makikita po natin yan sa history, no? Pero ang Biblia po kasi, it's not only although ang Bible po, I believe, it's a good history book, pero it doesn't end there. Ang Bible po ay isang aklat mula umpisa hanggang matapos, no? Na
binabanggit niya yung nakaraan, yung kasalukuyan, at yung maging hindi pa nagaganap. Kaya ang banal na kasulatan po ay nakamamanghang aklat. Kaya I suggest everyone, sana lagi tayong magbabasa ng Bible. Pag nagbabasa po tayo lagi ng Biblia, hindi tayo magtataka bakit may conflict sa Middle East, dahil alam po natin na lahat ng yan, nahulaan na po yan ng banal na aklat bago pa tayo isilang, no? Kumbaga, ang mga bagay pong yan ay nakatakda na po na mangyari. Okay? So sa ngayon, ano ngayon ang nakikita natin na papel ng mga pangyayaring ito sa end times? Siyempre, alam naman natin, tayo po ngayon ay church age. At paano po matatapos ang church age? Sa pagpasok ng rapture. Kapag ka na-rapture na ang lahat ng believers, umpisa na po yan ng programa ng Diyos ng end, hanggang magtapos na po ang mundo at mag-umpisa ang eternity. Di ba ba? So sa ngayon, naghihintay tayo ng rapture of the church. Di ba? Ngayon, ang tanong, paano maikukonek ang mga pangyayaring yan sa rapture of the church? Well, ganito po yan. Pag yung gulo pong yan sa Middle East, sa Israel, ay nag-escalate, no? Pag yung gulo pong yan sa Israel ay talaga nagtuloy-tuloy na, okay? Meron pong isang mamamagitan dyan na punong-puno ng karisma at malamang yung taong yan ay yung Antikristo na. Pero ito po ang good news ko, uulit-ulitin ko to, and I stand for this. Kapwa ko mga believers, bago po dumating yon, no, ira-rapture na ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ira-rapture na ni Jesus ang kanyang church, no? Kaya bago pa dumating yung mamamagitan na yan, yung magigipag-peace treaty na yan, alam na po yung gagawin ng Antikristo. Ira-rapture na po ng Panginoon ang church. Kaya mahalaga po yan kasi escalated po yan eh, yung aaway na yan ngayon sa Middle East. Alam niyo po ba, bantayan nating mabuti yan. Kasi anytime now, naniniwala po ko, pa mag-e-escalate pa yan, magra-rapture na po talaga. Magra-rapture na po talaga. Kasi dyan na po lalabas yung magiging tagapamagitan. Yung lawless one, the man of sin, the man of lawlessness, the Antichrist. Na ngayon, hindi pa natin kilala. Kaya wag niyo pong kilalanin kung sino siya. Huwag niyong pipilitin na kilalanin kung sino siya, dahil kung believer ka ni Lord Jesus, hindi mo yun makikilala. Hindi mo yun makikilala. Dahil ang Antichrist po, lalabas po siya kapag wala na po ang church dito. Okay? Doon siya magpapakitang gilas along with the false prophet. So siguro ang tanong lang ng iba, ano ang connect niyan? Sabi ko na nga po, ang connect ng gerang yan, bantayan po natin dahil pwedeng nararamdaman ko na rin, papaitaas na po tayo anytime because of that. Hindi ko sinasabing yan na, pero walang impossible sa Diyos, dahil alam naman natin, yan po nakasulat sa Bible. At kung nag-aaral ka ng eschatology, nag-aaral ka ng end times, hindi ka maliligaw. Kasi marami nagsasabi, tribulation na, gano'n. Nope. May lalabas pong isang tao, Antikristo, na hindi na natin kailanman masasaksihan at hindi na natin siya mamimit. Dahil ang mamimit natin, hindi yung Antichrist, kundi si Jesus Christ. So, there's a very, very big reason for us to say thank you, Lord, for us to say thank you, Jesus, dahil napakaganda ang plano mo sa aming mga Kristiyano. So, yun lang po gusto ko sabihin sa inyo. Hindi po dapat katakutan ng mga nangyayari dyan, dahil yan na po ang susi para pumasa Panginoon na po tayo forever. God bless.